Sinapi ako ng girlfriend ko, Esther. Iniwan ako ni Ami dahil sa kalimin mo. Naagrabyado ako. Labis na nasaktan. Kaya gusto kong gumanti kina Ami at Niner. Gumanti tayo sa kanila. Para kahit paano, mabawasan ang kirot na nilikha nila sa puso natin. Kung pinagtaksilan tayo ni Ami at Niner, pagtaksilan din natin sila. Gantihan natin sila. Gumanti tayo. Saan mo nang bitiwan mo ako? Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Grabe naman yung pintang mo sa akin, John. Hoy, Laura. Dalawa lang kayong nagkasabay. Malay ko kung saan-saan na kayo nagpunta, ha? Wala kaming ginagawang masama. Grabe ka naman. Buntis na nga ako. Pinagdududahan mo pa ako? Alam kong nagkakagusto ka kay Jerry. Alam mo, may duda ako. Baka siya pa ang ama ng ipinagbubuntis mo. Tama na! Sumusobra ka na sa mga pinagsasabi mo! Huwag mo nga akong bulyawan, ha? Malandi ka! Bakit mo ako sinampal? Sinungaling ka. Gusto mo? Hindi lang sampal ang aabutin mo sa akin, ha? Saksi ko ang langit, John. Hindi totoo yung mga pagdududa mo. Huwag mong idamay ang langit dito! Ano? Nahihilo ako. Huwag ka nang magkunwari, Laura. Kahit malaglag yung pinagbubuntis mo, hindi ko naman niya anak. Diyos ko. Ano ba naman tong kapalaran ko na nag-asawa? Hindi ko ipinagtatanggol ang pananakit ng kapatid ko sa'yo, Laura. Pero kasalanan mo din yan. Kasalanan ko. Pero hindi totoo ang mga pagdududa niya sa amin ni Jerry. O sige na. Kung hindi, di hindi. Pero sinagot-sagot mo pa kasi. Hinayaan mo na lang sana siya. Ano? Sana, hindi mo na siya sinagot. Para hindi ka na niya sinaktan. O, buntis ka pa nga eh. Baka kung ano pang mangyari dyan sa dinadala mo. Mali naman kasi yung paratang niya sa amin ni Jerry. Iwasan mo na lang si Jerry. Bakit kasi late ka na pumunta sa paradahan ng jeep? Yan tuloy. Di hindi mo nahabol ang last trip. Ang tagal naman kasi yung hinihintay kong padala nila. Huwag ka nang magpaliwanag pa. Alam mo naman ang oras ng jeep na aakyat dito, di ba? Ito ang palagi mong iisipin. Kapatid ko si June. Pinsan ko din si Jerry. Hindi ko gusto na magpatayan ng magpinsan. Kaya kung ako ikaw, iwasan mo si Jerry. Gabi na. Pero wala pa si John. Sigurado ako na nakiinom na naman yun sa mga barkada niya. Ay, pasok na nga lang ako sa kwarto namin. Si Jerry. Pumasok dito sa bahay na walang paalam. Laura, Jerry? huwag mo nang hintayin pa si June. Nag-iinom pa sila nang iwan ko sila sa tiyanggi. Ganun ba? Alam mo, masama ang paratang ni John sa atin. Kaya, kung pwede, huwag mo na akong lalapitan. At huwag mo na rin akong kakausapin. Sige, pasok na ako sa kwarto. Walang katotohanan niyang paratang niya sa atin. Kailangan nating ipakita ang totoo na mali ang paratang niya sa atin. Kahit ano pang sabihin mo, hindi pa rin siya maniniwala. Sige. Diyos ko, sana po umalis na agad si Jerry.
Nag-alala ako dahil sa pagdating ni Jerry na pinsan ni John para sabihin sa akin na nakikipag-inuman si John. Kasama daw ang kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi ang pagkalasing niya ang ikinatatakot ko, kundi ang pagdating ni Jerry na pinsan niya dito sa bahay. Ang kinakatakutan ko rin ay baka may magsasabi kay John na dumating si Jerry. At nangyari nga ang aking kinakatakutan. Ganito po ang mga kaganapan. Bagong ligo tong asawa ko ah. Amoy anak ka. Lasing ka. Hindi ako lasing. Hindi lang naman yung nainom ko eh. Huwag mo nga akong yakapin ng ganyan. Ayaw mong magpayakap sa akin ganon? Huh? Amoy alak ka kasi. Okay. Ganyan lang bang gusto mong sabihin sa akin, ha? Ako ang asawa mo. Bakit? Nandidiri ka sa akin, ha? Ano kasi? Alam mo namang naglilipa ako. Pinapainit mo lang yung ulo ko. Ini-insulto mo ako, ha? Ha? Ayaw mo na sa akin dahil may lalaki ka, alam ko. Halika nga! Ang ginagawa mo! Huwag dyan! Huwag! Buntis ka na nga. Maghahanap ka pa ng ibang lalaki. Ha? Ha? Maawa ka naman sa akin! Hoy, Laura! Hindi ka na makontento. Kontento ka naman na siguro ngayon, ha? Ang sakit ng katawan ko. Pero kailangan ko nang umalis dito sa malayimpyanong bahay ng pamilya ng kagamihan ko. Demonyo si John. Hindi na makatao ang trato niya sa akin. Pero wala man lang silang pakialam na kausapin siya. Nag-iimpake ka? Hindi ko na kayang ginagawa ng kapatid mo sa akin, ate. Hindi ko masisi ang kapatid ko. Bakit kasi hindi mo iwasan si Jerry? Kaya di ko masisisi si June. Hindi ko na maiwasan, ate. Kasi parang dito na rin siya nakatira sa bahay. Eh di kung pumasok siya dito sa bahay, lumabas ka, anong masama doon? Para naman kasing gustong-gusto mo na makita at makausap si Jerry. Kaya hindi ko rin masisisi ang kapatid ko. Wala na akong magagawa kung kinukonsinti niyo siya. Kahit patayin niya ako. Kaya mas mabuti nang umalis ako. Bahala ka. Pero huwag mong sabihin na pinalayas ka namin dito, ha? Nay! Laura, anak? Bakit? Biglaan yatang pag-uwi mo. At hindi mo kasama ang asawa mo? Hindi, Nay. Lumayas na ako sa bahay nila. Maghihiwalay na kami. Ano? Bakit naman? Anong nangyari sa'yo? Halika. Dito ka umupo. Halika, anak. Sige, sabihin mo. Bakit, anak? Anong nangyari? At nasabi mong maghihiwalay na kayo. Hindi ko na kayang ginagawa ni John sa akin, Nay. Kawawa lang ako na sinasakyan niya kahit buntis ako. Ano? Yung walang yang yon? Anong dahilan? Bakit ka naman niya sinasaktan? Nagsiselo siya sa wala, Nay. Ano? Kahit saan kami mapadpad, walang katotohanan ng mga binipintang niya sa akin. Kawawa ako, Nay, na sinasaktan niya. Hindi ko na kaya. Sige, huwag ka na umiyak. Buta't naisip mo na bumalik dito sa bahay. Pero mag-isip ka ng mabuti. Kung makikipaghiwalay ka sa kanya, isipin mo yung isisilang mong magiging anak niyo. Mag-iisang buwan nang nakalipas. Mula nung lumayas ako sa bahay nila, John. Pero hanggang ngayon, hindi man lang niya ako magawang kumustahin. Talaga siguro,
na hindi na niya ako mahal. Kaya't hindi na ako babalik sa bahay nila. Maghihiwalay na talaga kami. Oras na pala para magluto ako. Magluluto na ako para nakahanda na ang lahat pag uwi nila galing sa bukid. Sumasakit na dyan ko. Malapit na yata akong mga anak. Ang init naman ng sikat ng araw. Ay, sumasakit ng tiyan ko. Manganganak na yata ako, Ano? Malapit ka ng mga anak. Teka, tatawagin ko si Kaka Dupay na nagpapanak. Sandali lang, anak. Nagpasalamat po ako sa Panginoon dahil isinilang ko ang anak ko ng normal. Lalaki ang naging anak ko at lubos akong nagpapasalamat kay nanay na nag-aruga sa akin hanggang sa makalabas ako ng ospital. Pagkalipas pa ng ilang araw, hindi ko nahintay na dumating si Chun. Hanggang isang araw, dumating din siya. At ganito po ang mga kaganapan. Akala ko, hindi na kita mahihintay na mangungumusta. Kumusta kayo ng anak natin? Salamat sa Diyos. Hindi niya kami pinabayaang mag-ina. Para hindi mo masabi na wala akong pakialam. Bumisita lang ako para makita yung anak natin. Sobra ka. Wala kang awa sa akin. Oo. Ano na naman ba yung pinagsasabi mo? Alam mo, hindi ako nagpunta rito para makipag-ayos sa'yo. Pumunta lang ako dahil gusto kong makita ang anak natin. Ay, hindi na sana maganda na makikigitna ako sa inyo, mga anak. Pero, kailangan. Nay, John, anak. Huwag mo sanang sabihin na porket si Laura ay anak ko. Siya na ang kinakampihan ko. Alam kong marami siyang pagkukulang bilang asawa na ganyan din sa iyo. Pareho kayo. Kaya't ang masasabi ko, mag-usap kayong mabuti. Oh, Laura, ayusin ninyong pag-uusap ng inyong problema, ha? At sana, magkaunawaan kayo para sa inyong anak. Papasok ako sa trabaho ko. Pero dito ako uwi mamayang hapon. nasa sayo na yan. Baala ka. Oh, parang di ka ata masaya na pinuntahan kita rito. Alam ko naman kasi na wala ka ng pagmamahal sa akin. Pumunta ka lang dito para sa anak ko. Anak natin. Sige, anak natin. Sana magbago ka na para man lang sa anak natin. Kaya aga-aga. Hindi na naman maganda ang pinag-uusapan natin. Alis na nga lang ako. Umalis na siya. Sana magbago na siya. Bumisita ako para kumustahin si Laura at ang pamangkin ko. Mabuti naman. Andun sila sa kwarto nila at pinapatulog ni Laura ang anak niya. Ganun po ba? Hindi ko muna sila i-istorbohin. Hindi bale, hindi naman ako nagmamadali. Sige. Sandali lang at kukuha muna ako ng pampalabig ha. Ang wag init na po. kasi. Wag na po. Huwag ka nang mahiya, anak. Sige, sandali lang ha. Ang maganda po, tulungan ko na lang po kayo. Sige. Halika doon sa kusina at doon na lang tayo mag-uusap. Ate Minda, nandito ka pala. Oo, Laura. Gusto ko kasing makita ang pamangkin ko. Tulog pa, ate. Sige. Mamaya na lang. Halika rito, Laura, at mag-usap kayo naghipag mo. Pumunta pala si Ate Minda dito. Oo. Pinapabalik na nga niya ako sa bahay ninyo eh. Pero hindi ako sumangayon. Dito na kami ng anak ko. Kung magsalita ka, parang hindi ako kasama sa mga plano mo. Dahil alam ko na hindi mo na ako mahal.
Alam kong pumupunta ka lang dito para sa anak ko. Anak natin, Laura. Siya nga pala, pumunta ako rito dahil gusto kong maayos ang relasyon natin. Mabuti kung totoo yung sinasabi mo. Bahala ka kung hindi ka naniniwala sa akin. Tulong na ang anak ko. At umihilig na rin si John. May oras na akong tignan ng cellphone niya. Dahan-dahan kong kukunin yung cellphone sa may unan niya. Ang sarap pa ng tulog niya. Sana hindi pa niya pinalitan ng password niya. Ay, salamat. Chinat ko na yung babae niya. Nakasama niya sa profile picture niya. Ayan, sumagot na. At Honey, ang tawagan nila. Sinasabi ko na nga ba eh. Tinatanong pa niya kung kailan siya babalik sa Maynila. Hindi na ako magsasalita pa. Laura, ba't hawak mo yung cellphone ko, ha? Oo. At hindi ka na makapagsisinungaling sa akin. Na-chat ko na yung babae mo. Eh, ano ngayon? Ha? Oo. Totoo ang sinasabi mo. Hindi na kita mahal. Manloloko ka! Lumayas ka! Ayaw na kitang makita pa! Maghihiwalay na talaga tayo! Pinalayas ko na si John sa bahay namin nung malaman ko ang katotohanan na may kabit siya. Hindi ako pumayag na kunin niya ang anak namin, kundi hiningi ko na lang sa kanya na ibigay ang panindigan o sustento para sa anak niya. At sa ngayon, grade 2 na ang anak ko, pero hanggang ngayon din, wala akong nahintay na sustento ni John para sa anak ko. Kahit ganyan man, hindi naman ako nahihirapan. Masasabi kong kaya kong palakihin ang anak ko dahil kahit papano, may sari-sari store ako na pinagkukunan ng kailangan namin. At palagi din akong binibigyan ni nanay ng pera para sa kanyang apo. Basta't nakuhanan niya ang kanyang buwanang pensyon. Kung kailan magkita kami ni John at ng anak ko, hindi ko na po masasabi kung kailan yun. At ang anak ko naman ang masasabi kong rekwerdo na nagpapaalala sa akin mismo sa kanyang ama. Hanggang dito na lang po at salamat sa pagbabasa at pagsasadula ninyo sa aking liham. Ang sumulat, nagpapasalamat sa inyo, Laura. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios. Ako po si Esther na taga Antipolo City. 30 taong gulang na ako. At mahigit 5 taon naman ang tanda ko sa boyfriend kong si Hener. Nung magkakilala kami, na-inlove kami sa isa't isa. Nag-live-in kami at nagkasundong magpapakasal pagkatapos niya ng pag-aaral. Ako ang nagpaaral kay Hener dahil may trabaho naman ako sa call center. Awa ng Diyos, nakatapos siya sa kursong engineering at agad na nakapagtrabaho. Subalit, hindi natupad ang plano naming magpakasal dahil nagkahiwalay kami. Kaya ako ngayon ay nag-iisa. Oh, Hener, naku, pagod na pagod ka sa trabaho mo, mahal ah. Pinawisan ako. Ay, sandali, pupunasan ko ng panyo yung pawis mo. Teka, huwag mo na akong masyadong asikasuhin, Esther. Bakit? Dati naman kitang inaasikaso ah. Sa ginagawa mo, lalo lang akong nakukonsensya. Nakukonsensya?
Bakit? Sa mahigit 2 taon ng pagsasama natin, naging napakabuti mo sa akin. Maasikaso ka, malambing, maalalahanin, mapagmahal. Nasa iyo ng lahat ng katangian ng isang babaeng pakakasalan. Di ba? Talaga namang pakakasal tayo? Ganon ang usapan natin. Ganun ang kasunduan natin. Ang pangako ko sa'yo, ang pangako mo sa akin, na kapag nakatapos ka, at nakapagtrabaho, at nakaipon tayo ng sapat, pakakasal tayo. Esther, Oh, bakit napapailing ka? hindi ko matutupad ang pangako ko sa'yo. Hindi matutupad ang kasunduan natin. Ano ba namang joke yan? Hindi ako nagbibiro. Henner, Noong una, decided ako matupad ang pangako ko sa'yo. Pasukulian ang mga utang na loob ko sa'yo. Ang pagmamahal mo sa akin. Pero pero ano? hindi magiging makatarungan sa'yo at para sa akin na magpaksal tayo gayong may iba kong mahal. Hindi. Henner, hindi totoo yan. Ayokong saktan ang damdamin mo. Pero kailangan maging tapat ako sa'yo bago kita iwan. Saan ako nagkamali? Ha? Saan ako nagkulang, Henner? Saan? Esther, Wala nang magsama tayo. Ginawa ko na ang lahat para sa ikabubuti mo. Sa ikaliligaya mo. May pagkakataon pa nga masama ang pakiramdam ko. Pero pumapasok pa rin ako sa trabaho. Para patuloy kong masuporta ng pag-aaral mo. Para makatapos ka. Lahat ng pagtitiis at magsasakripisyo ginawa ko para sa'yo. wala kang pagkukulang sa akin. Wala kang pagkakamali. Nasa akin ang problema. Naging marupok ako. Natuto akong magmahal sa iba ng higit sa naging pagtingin ko sa iyo. Kaya hindi na matutuloy ang kasal natin. Ibang pakakasalan ko. Sorry, Esther. I'm sorry. Ang gandang tingnan ng papalubog na araw, Ami. Uy, Ami. May sinasabi ka, Mark? Kanina pa nang sunduin kita sa inyo, napansin ko nang walang kibo ka. Parang may malalim kang iniisip. Medyo nagulat lang ako sa biglaang pagdating mo. Yun ba? Pasensya ka na. Sinadya ko talagang huwag ipaalam sa iyo na uuwi na ako para sorpresahin ka. Dati naman, bago ka bumaba ng barko at umuwi ng Pilipinas, pinapaalam mo na sa akin. Galit ka ba sa akin? Hindi. May isa pa akong sorpresa sa iyo. Anong... May sapat na akong naipon. Kaya pwede na tayong pakasal. Ami? Mark. Ang inaasahan ko, matutuwa ka sa sasabihin ko. Dahil matutupad na ang pangarap natin. Makapagpapakasal na tayo pagkatapos ng mahigit 2 taon na nating relasyon. Oo, totoo. Nang maging tayo, pinangarap na natin ang makasal para magkasama na tayo sa habang buhay. Kaya masayang-masaya ako sa pag-uwi ko, Ami. Matutupad na ang mga pangarap natin. Bakit malungkot ka? May problema ba? Wala akong naging problema sa'yo. Sa panahon ng pagiging magkasintahan natin, minahal mo ko. Pinasaya. Binigyan ng halos lahat. Lahat ng mga kapagpaligaya sa akin. Sa birthday ko at sa iba pang mahalagang mga okasyon. At higit sa lahat, iginalang mo ko. Dahil gusto kong iharap ka sa altar ng malinis. Nang walang bahid dungis.
Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ano? Henel? Bago ako dumating sa buhay mo, may ibang babaeng nagkaroon ng kaugnayan sa iyong buhay? Oo, Ami. At siyang pinagkakautangan mo ng magandang katayuan mo sa kasalukuyan. Si Esther, siyang nagpaaral sa akin hanggang makatapos ako. Mahigit 2 taon na kami nagsasama bago tayo nagkakilala. Hindi ko alam. Ami, hindi ko nagawang ipaalam agad sa ang totoo. Dahil nang makilala kita, nang madama kong mahal kita, hindi ko nagawang magdapat agad sa iyo dahil ayokong mawala ka sa buhay ko. Kung nalaman ko lang agad ang totoong katayuan mo, na may ibang nagmamayari ng puso mo, hindi sana ako pumayag na maging tayo. Babae rin ako, Renner. Dama ko kung gaano kasakit magtaksila ng minamahal. Kung gaano ang hapdi at pait naglukohin ng iniibig. Hindi ko kayang manakit ang damdamin ng kapwa ko babae. Hindi ko kayang mang-agaw ng pagmamahal. Ikaw ang mahal ko. May minahal ka ng iba bago ako dumating sa buhay mo. Mas mahal kita kaysa kay Esther. Habang napapamahal ka sa akin, unti-unti namang nanlalamig ang pagtingin ko sa kanya. Kaya tinapos ko ng lahat sa amin. Iniwan ko na siya. Balikan mo siya. Hindi, Ami. Makakapagsakripisyo ako. Kung mayroon mang dapat magsakripisyo, hindi ikaw. Henner, Magkakaanak na tayo. Matitis mo bang isilang ang ating magiging anak na walang makikilalang ama? Wala siyang kasalanan sa naging pagkakamali natin. Hindi siya dapat madamay sa mapagbirong laro ng buhay, ng pag-ibig. Halika. Ami, mahal kita. Mahal na mahal. Kaya walang mababago sa plano natin. Magkakasal tayo. At magsasama tayo habang buhay. Kung mahal mo rin ako. mahalin kita, Henner. Oh, Ami. Mahal na mahal rin kita. Sa lugar na ito, engineer. Dito ako tinapat ng babaeng pinakamamahal ko. Na naglaho na ang dating pagtingin niya sa akin dahil may iba na siyang mahal. Mark, ang akala ko pinapunta mo ako rito dahil may itatayo kang bagong bahay. Hindi totoo yun, Henner. Nakipagkilala lang ako sa'yo. Pinapaniwala lang kitang may project akong ipagagawa sa'yo para magkita tayo at magkausap ng lalaki sa lalaki tungkol sa babaeng inagaw mo sa akin. Si Ami. Si Ami? Girlfriend ko siya. Mahigit 2 taon na kami. Marami kaming mga pangarap na binuo. At si Ami, siya ang inspirasyon ko sa lahat kong pagsisikap. Binaliwala ko ang lahat ng hirap ng trabaho ko sa barko dahil kay Ami. Pero ang aming pamamahalan, ang lahat ng aming mga pangarap ay nasira dahil sa'yo. Dahil sa gaya mong mapagsamantala. Hindi ako mapagsamantala. Inagaw mo sa akin si Ami! Hindi ko siya inagaw sa'yo! Nagmamahalan kami! Hindi ka dapat nakipagrelasyon sa girlfriend ko! Dahil may kinakasama ka na! Ay, iwan mong kwelo ko! Bago ako nakipagkilala sa'yo, ipinagtanong-tanong na kita.
Nalaman kong nakatapos ka na pag-aaral dahil pinag-aral ka ng iyong kinakasama. Utang mo sa kalibin mo ang magandang katayuan mo ngayon. Dapat suklian mo ang pagtitiwala niya sa iyo. Ang lahat ng pagsasakripisyo niya para mapagtapos ka. Pero anong ginanti mo sa kanya? Ha? Anong iginanti mo sa pagtitiwala at pagmamahal sa iyo ng kinakasama mo? Ano? Niloko mo siya. Niloko mo. Pinagpalit mo sa iba. Bitiwan mo ko. Ano ba ang naging desisyon ko sa buhay ko? Wala kang pakialam. May pakialam ako dahil itinamay mo sa katarantaduan mo ang babaeng pinakamamahal ko. Kung minahal mo si Ami, minahal ko rin siya. Sinungaling! Minahal ko siya ng higit sa buhay ko. Katawan lang ni Amin ginusto mo sa kanya. Hindi ako makikipagrelasyon kay Ami. Hindi ko iiwan ang babaeng pinagkakautangan ko ng malaki. Kung hindi ko minahal si Ami ng higit sa naging pagtingin ko kay Esther. Layuan mo si Ami. Ano? Pag hindi mo siya nilayuan, magkakamatayin tayo. Hindi mo ako kayang takutin. Hindi kita tinatakot. Ayaw na sa'yo ni Ami. Nagmamahalan kami. Nang mahalin namin ang isa't isa, naglaho ng pagmamahal niya sa'yo. Kaya tanggapin mong wala na kayo. Ipaabaya mo na siya sa akin. Hindi! Layuan mo si Ami sa ayaw at sa gusto mo. Dahil kung hindi, Kundi ano, papatayin mo ako? oo! Maaari mong maging kriminal. Dahil sa pagmamahal. Sige! Gawin mo! Iputok mo! Patayin mo na ako! Dahil kung maaari mong pumatay ng dahil sa pagmamahal, mas gugustuhin ko rin mamatay ng dahil sa pag-ibig ko kay Ami. Kung hindi mo ko kayang patayin, kalimutan mo na si Ami. Ipaubaya mo na siya sa akin. Dahil mangyari na mangyayari, ipaglalaban ko ang pag-ibig namin. Ipaglalaban ko hanggang kamatayan. Mahal mo pa rin si Henner? Oo, Ami. Esther, Nang tapatin niya ako na may mahal na siyang iba, nasaktan ako. Malalim ang naging sugat sa puso ko na nalikha ng pagtataksil sa akin ni Henner. kaya pinuntahan mo ko. Pinagtanong kita. Nagkaila ka. Sinabi mong kamag-anak ka ni Henner Para patuluyin mo ako. na inutusan niya para kausapin ako tungkol sa aming kasal. Ami, gusto kasi kitang makausap Para sumbatan ako. Kung susumbatan mo ako, Esther, kung sisisihin mo ako, maiintindihan kita. Ako man ang nasa katayuan mo. Ako man ang agawan ng minamahal. Masasaktan din ako. Magagalit. Maghihiganti sa taong umagaw sa mahal ko. ngayong ako. Ami, Pero hindi ko sinadya ang nangyari. sa puso. Nang makilala ko si Henner, nang matutuhan ko siyang mahalin, wala akong alam na may ibang babae sa buhay niya. Kaya naging sunod-sunuran ako sa dikta ng aking puso. Kaya nakipagrelasyon ako kay Henner. At kaya ipinagkatiwala ko sa kanya ng buong-buo ang aking pagkatao. Naiintindihan kita. Kung nalaman ko lang agad ang tungkol sa inyo ni Henner, hindi ko ipagkakatiwala sa kanya ang sarili ko. Kahit mahal ko siya, nalayo ko sa kanya. Para hindi ako makasira sa inyong pagsasama. Para hindi ako makasakit ng damdamin mo. Wala akong balak sumbatan ka at gantihan. Wala. Naparito lang ako. Para makiusap. Pakiusap. Nalayuan ko si Henner. Hindi. Kung lalayuan mo si Henner dahil lang sa akin, hindi rin niya ako babalikan. Dahil hindi niya na ako mahal. Ikaw na ang mahal niya. Esther, may
nagpagkakamali rin ako. Hindi ko muna kinilalang lubos si Henner bago ko siya minahal. Bago ko isinuko sa kanya ang sarili ko. Wala kang aalalahanin sa akin. Ano man ang naging pagkakamali mo? Naiintindihan ko. At pinatatawad. Tulad ng pagkaunawa ko at pagpapatawad kay Enel. Napakabuti mo. Siguro, talagang ganito lang ang nagmamahal. Lalo tuloy ako ng konsensya. Lalo tuloy ako naaawa sa'yo. Huwag. Huwag mo kong kaawaan. Nawalan ka ng minamahal. Mapapanatag naman ang loob ko. Dahil ang alam ko, ang minamahal ko, mapupunta sa babaeng nagmamahal din sa kanya. Esther, Yan ang dahilan kaya ako nakipagkita sa iyo. Para ipakiusap na mahalin mo rin si Henner. Tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Huwag mo siyang bababayaan. Paligayahin mo siya. oo, Esther. Dahil ang magiging kaligayahan ni Henner ay magiging kaligayahan ko na rin. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Mark, Salamat. Dumating ka, Ami. Nakiusap kang magkita tayo. Nang tawagan kita, nagbaka sakali lang akong pumayag kang magkita tayo. Naparito ako dahil kahit naman paano may magandang pinagsamahan tayo. Salamat. Pinagbigyan mong pakiusap ko. At para maibalik ko sa iyo ito, Ano yan? nasa kamanayan ang lahat ng naibigay mo sa akin. Ibinabalik mo na sa akin. Kailangan. Hindi ko matatanggap yan, Ami. Wala na tayo. Ang lahat ng naibigay ko sa'yo, hindi ko binabawi. Kunin mo na, Mark. Dahil ayaw mo magkaroon ka pa ng anumang alaala sa akin. Dahil gusto kong kahit paano gumaan ang dibdib ko. Pagkatapos ng naging karupukan ko sa relasyon natin. Ami, kaya ako ginustong magkita tayo. Sa kabila ng lahat, narito ka pa rin sa puso ko. Nagkaliwanagan na tayo. Oo. Nakipag-break ka na sa akin. Tapos na ang lahat sa atin. Hindi pa kayo nakakasal ni Henner. Nakatakda na ang kasal namin. 2 buwan wala ngayon. Hanggang hindi pa kayo nakakasal. Umaasa akong magbabagong isip mo. Ang damdamin mo. Hindi na, Mark. Ito na ang box. Bakit mo inilapag? Ibabalik ko sa'yo sa ayaw at sa gusto mo. Ami, Ito na ang huli natin pagkikita, Mark. Paalam. Ami, sandali lang. Mark, Ginagalang ko ang pasya mo. Ang damdamin mo. Masakit. Mabigat sa dibdib ko. Pero kung talagang hindi na magbabago ang desisyon mo, wala akong magagawa kundi tanggapin ang tuluyan mong paglayo sa akin. salamat. Pero kung sakaling dumating ang pagkakataon na magbago ang isip mo, ang damdamin mo, at ma-realize mo na ako ang tunay na nagmamahal sa'yo, at ako ang talagang mahal mo, magbalik ka sa akin. Hindi mangyayari yan, Mark. Sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, maghihintay ako sa iyong pagbabalik sa akin. Paalam, Mark. Ami. Paalam.
Ami. Ami. Masakit. Napakasakit ng ginawa mo sa akin, Ami. Pero bakit sa kabila ng karupukan mo, sa kabila ng ipinagpalit mo ko sa iba, bakit mahal pa rin kita? Bakit mahal na mahal pa rin kita? Bakit? Waiter! Miss, hindi ako waiter. Waiter yung nakatayo sa harap ko kanina na nag-abot sa akin ng menu. May sinalubong siyang bagong pasok na customer. Kakilala yata niya. Nagkataon namang napadaan ako sa tabi mo. Ay, pasensya ka na. Nakatingin kasi ako sa menu nang tawagin ko yung waiter. Okay lang. Baka naman pwedeng makishare ako sa table sa'yo. Wala na kasing table na bakante, oh. Sure, bakit naman hindi? Salamat. Ako nga pala si Hener Perez. Esther naman ako. Esther Antazo. Nang magkamay kami ni Hener sa una naming pagkikita. Nang pa, naramdaman ko nang magkakaroon siya ng bahagi sa buhay ko. Sa aking puso. Dito sa tabing dagat na ito. Dito naligaw sa akin si Hener. Hindi ko alam kung bakit, Esther. Pero mula nang makilala kita, hindi ka na naalis sa isip ko. Walang araw na hindi kita naaalala. Kaya, bago kita niyaya dito, nagsisiguro na ako. I love you. Nang hawakan ni Hener noon ang kamay ko, hindi ako nakatutol. Lalo na nung titigan niya ako ng malagkit. At unti-unti niyang ilapit sa akin ang kanyang mukha. At unti-unti niyang inilapat ang kanyang mga labi. Mahal kita, Esther. Mahal na mahal. Kay sarap alalahanin ng pagkakataong yun. Ang paghalik sa akin ni Hener. Ang unang manghalik na maiinit. Na una ko natikman. At mga kataghanang pagmamahal na paulit-ulit niyang binubulong sa akin. Habang ako'y kanyang yakap at hinahalikan. Kay sarap alalahanin kahit ang lahat ay alaala na lamang. Masakit, Hener. Sa puso. Napakasakit alalahanin ng masasaya at maliligayang mga sandali na kasama kita. Pero kahit nasasaktan ako, kahit pakiramdam ko hinahati, nadudurog ang puso ko. Hindi ako magsasawang paulit-ulit na balikan ang mga lugar na kung saan masaya tayong magkasama. Kung saan nadama at natikman ko ang mga pinakamasaya at pinakamaliligayang araw sa aking buhay. Na hindi na maaaring magbalik kailanman. Hener, nandito na ako. Dati, noon, kapag umuwi ako dito sa bahay at nalaman ni Hener na dumating na ako, kahit anong ginagawa nun, kahit nagbabasa ng libro, nanonood ng TV, nagte-text, tatayo agad, sasalubungin ako, yayakapin, hahalikan, mahigpit na yakap,
paulit-ulit na maiinit na halik. Kaya kahit gaano ako napagod sa trabaho ko, kahit nahirapan ako sa mahabang biyahe bago ako nakauwi, lahat ng pagod at hirap ko napapawi sa mga yakap at halik ni Hener. Ngayong ako'y isa, Pero lahat, alaala na lamang. Ngayon, nag-iisa na ako dito sa bahay ng mahigit 2 taon rin naging saksi sa maliligayang mga araw at gabi ng pagsasama namin ni Heather. Sa tagal ng pagsasama namin, nasanay na ako nakasama siya. Basta nakahilig ako sa kanyang dibdib. Tapos nakayakap siya sa akin. Pakiramdam ko wala na akong hanapin. Wala na akong mahihiling pa sa buhay. Basta kasama ko si Hener, walang problema na hindi ko makakayang harapin. Si Hener ang aking inspirasyon. Ang aking buhay. Ang aking kaligayahan. Siyang lahat sa akin. Ngayon, wala na siya. Damang-dama ko ang malaking kakulangan sa aking buhay. Ang malaking kawalan. Ang kanyang larawan. Ito na lamang ang aking makakasama. Ang aking mayayakap. Ang aking mahalikan. Hener, hindi ko yata makakayang mawala ka ng tuluyan sa buhay ko. Hindi ko yata kaya. Hello, Esther? Hener, Na wrong dial ka? hindi. Talagang tinawagan kita. Esther, Pwede ba tayong magkita? magkita tayo? Sa uling pagkakataon. Okay. Salamat. Pinagbigyan mo ang kahilingan ko, Hener. Esther, sa dami ng mga naitulong mo sa akin, sa laki ng utang na loob ko Huwag mo nang banggitin yung mga naitulong ko sa'yo. Tapos na yun. Nakaraan na. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataong kumita ng medyo malaki-laki, ibabalik ko sa iyong lahat ng mga nagastos mo sa pagpapaaral mo sa akin. Hindi kita sinisingil sa mga nagastos ko sa'yo. Hindi ako makakatapos sa pag-aaral. Hindi ako magkakaroon ng magandang katayuan kung hindi dahil sa iyo. Ano man ang naitulong ko sa'yo, bukal yun sa loob ko. Hindi ko hinahanapan ng kabayaran. Ang dami nitong inihanda mong pagkain at inumin. Paborito mo lahat yan. Esther, hindi ka na dapat nag-abala para sa akin. Hener, lahat ng ginagawa ko para sa'yo, hindi kaabalahan yun, kundi kaligayahan para sa akin. Uminom tayo. Esther. Sa huling pagkakataon. Okay. Magsalo tayong kumain. Okay. Sa huling pagkakataon. Oh, Hener, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? pwede bang
For the last time. Henner? Okay, Esther. For the last time. Esther. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Malalim ng gabi. Pero hindi ako makatulog. Hindi mabura sa isip kong masasayang mga sandali namin, Esther. Noong bago pa lamang kami nagsasama. Henner, ano ka ba? Kung kailan tayo papasok sa pinto, kinarga mo pa ako. Para kunwari, bagong kasal tayo. O, dito. Ay, baba mo na ako. Hindi. Ibababa kita sa kama, pero bago kita ibaba... teka ha. Oh. Ay. Yun ang pinakamahalagang araw na paghahandaan ko, Henner. Alin? Yung araw na kargahin mo ko dahil bagong kasal na tayo. Siguradong darating yun. Makatapos lang ako ng pag-aaral, pakakasal kagad tayo. At sisiguruhin ko makakatapos ka. Kung ako lang, hindi ko kaya. Dahil na-laid off ka sa trabaho mo. Oo, at wala pang katiyakan kung may mapapasukan kagad ako para mapag-aral kong sarili ko. O bakit ka pa maghahanap ng trabaho? Nandito naman ako. Esther, Kaya nga, nagkasundo na tayo mag-live-in para magkatulungan tayo. nakakahiya sa'yo. Sino pa ba ang unang dapat magtulungan kundi tayong dalawa? Parang mag-asawa na rin naman tayo. At saka, sino pa bang makikinabang kapag nakatapos ka kundi tayo ring dalawa? Kung sa bagay niya, Gusto mo, binyagan na natin itong magiging pugad ng ating pagmamahalan. may sakit lang ang tinatanong, ha? Sa maraming pagkakataon, naging maligaya ako sa piling ni Esther. Pero anong magagawa ko? Natuto kong magmahal kaya. Henner, bakit mo ko dinala rito? Mahal kita, Ami. At mahal mo rin ako, hindi ba? Kung hindi kita mahal, hindi ako sasama sa'yo dito. Pero... Wala ka naman dapat alalahanin. Ano man ang mangyari sa atin, pananagutan ko. Paniwala ka sa akin. Nagtitiwala ako sa'yo. Kaya lang... Kaya lang ano? Parehong naging mapagpaubaya sa akin sina Esther at Abby. Pareho silang nagmahal sa akin. Pero isa lang sa kanilang umukupa sa puso ko. Ang hindi ko kayang mawala sa buhay ko. Si Abby lamang. Mark, magsisinungaling ako kung hindi ko aaminin. May mga araw din na napamahal ka sa akin. Kaya nga hindi ako nagdalawang isip na lumapit sa iyo. Nang makita kitang nag-iisa sa restaurant na ito, Ami. Pero, noon yun. Noon lang kaya. Noong hindi pa dumarating sa buhay ko si Henner. Ano ba nakita mo sa kanya na wala sa akin? Kung tutuusin, nakahihigit ang mga katangian mo sa kanya. Ganun naman pala eh. Nagkataon lamang na mas minahal ko siya kesa sa'yo. Mahal ka rin kaya niya. Hindi ako makikipagrelasyon sa kanya kung hindi ko nadamang mahal niya ako. Ang nasisiguro ko, hindi ka niya magagawang mahalin
katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Mark, Walang ibang makahihigit sa pagmamahal ko sa'yo, Ami. nag-iisa ako pagdating mo. Dahil naghihintay ako kay Henel. Ami, Sige na, iwan mo na ako. Parating na siya. hayaan mong madatnan niya tayong nag-uusap. Ayun na siya. Ami, sorry na late ako. Sakto lang ang dating mo, Henel. Ami, ipapakilala ko sa'yo. Magkakilala na kami, Ami. Ha? Henel? Oo, Ami. Nagkakilala na kami minsan ng ex-boyfriend mo. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Ako na rin ang nagsabing huwag na niyang ipaalam sa'yo na nagkakilala na kami. Para hindi ako makagulo sa inyong relasyon. Mark, Kung talagang natuto kang magmahal sa iba, nang higit sa naging pagtingin mo sa akin, maintindihan ko, Ami. salamat. Ener, binabati ko kayong dalawa sa nalalapit niyong kasal. Thank you. Hangad ko ang inyong kaligayahan. Mark, Pakiusap, Ener. Mahalin mo si Ami katulad ng pagmamahal ko sa kanya. Makita ko lang na maligaya siya. Maligaya na rin ako. Nakikita ko, Ami. Maligaya ka sa piling ni Hiner. Dapat maging maligaya rin ako dahil masaya ka. Pero makita lang kita nakapiling ng iba. Nasasaktan ako, Ami. Nagdurugo na ang puso ko. Paano ko magiging maligaya? Paano? Hindi ako magsasawa na pagmasdan ka sa iyong larawan. Mayakap ko lang ang larawan mo. Maligaya na ako. Maligaya na. Oh, Hender. Ami. Kanina pa ako dito sa labas ng pinto, Esther. Halika. Pasok ka. Salamat. Maupo ka. Thank you. Nakakahiya naman sa'yo. Okay lang. Nakita mo, hawak ko yung picture ni Henner. Mahal mo pa rin siya? Ami, Alam ko. Mahal mo pa rin si Henner. Minahal mo siya. Gaya ng pagmamahal niya sa'yo. Gaya ng minsang nasabi niya sa akin. kayo na ngayon. Ikaw na ang mahal niya. Kung hindi kami nagkakilala, kung hindi kami natutong magmahal sa isa't isa, malamang na kayo pa rin ni Henner hanggang ngayon. Bakit ka nga pala? Bakit ako ang naparito? Gusto lang kitang pasalamatan, Esther. Pasalamatan? Dahil sa tulong mo, nakatapos ng pag-aaral si Henner. Nagkaroon siya ng magandang trabaho, ng matatag na katayuan sa buhay. Kinatutuwa at pinagpapasalamat ko rin na natupad yung kanyang pangarap na makatapos ng pag-aaral. Wala namang hindi kinatutuwa at hindi pinagpapasalamat ang isang nagmamahal para sa kanyang minamahal. Ami, Salamat, Esther.
Maraming salamat. Ngayong ako Ami, dahil sa'yo, sa puso nakilala ko ang isang lalaking pangarap ko makasama sa habang buhay na makapagbibigay sa akin at sa aking magiging anak ng maayos na pamumuhay. Utang ko sa iyo na dumating sa buhay ko si Hiner. At kapag nagkaanak ako, ipagmamalaki kita sa kanya. Habang buhay akong tatanaw ng utang na loob sa iyo. At ipagdarasal kong lumigaya ka rin. At huwag magdamdam sa akin. Hindi ako nagdaramdam sa'yo. Esther, maniniwala ako. Mapapatunayan mo na wala kang sama ng loob sa akin. At maging kay Hiner kung Kung ano? kung dadalo ka sa aming kasal. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Sa mga sandaling ito ng kasal ni Hiner at Ami, ito ang mga sandaling pinangarap ko. Ang napagkasunduan namin ni Hiner na gaganapin kapag nakatapos na siya ng pag-aaral. Kung hindi nagkaroon ng pagbabago, kung hindi natutong magmahal si Hiner sa iba, hindi ibang babae ang makakasama niya sa pagharap sa altar. Kami sana ngayong ako Kami sana ang ikakasal. Ako sanang nakabihis pang kasal, ang naglalakad palapit kay Hiner. Kami sanang magkatabing luluhod sa harap ng pari, ang bibindisyonan. At hindi si Ami, kundi ako. Ako ang magsasabi sa pari ng, "Opo, Father. Tinatanggap ko pong maging kabiyak ng puso ang lalaking ito." Sorry, Ami. Sinikap ko pagbigyan ng kahilingan mo. Naparito ako sa simbahan. Tumalo ako sa kasal ninyo ni Hiner. Para patunayan sa'yo na wala akong sama ng loob sa inyo. Pero hindi ko pala kayang saksihan ang kasal niyo. Kaya lalabas muna ako ng simbahan para hindi ko masaksihan ang tuluyang pagkamatay ng pag-ibig namin ni Hiner. Esther? Mark? Narito ka rin pala. Oo. Tapos na ba ang kasal ni Naami at Hiner? Ay, di pa. Umiiyak ka. Luha ito ng kaligayahan. Hanggang ngayon, hanggang sa huling sandali, pinapapaniwala mo ang iyong sarili na okay lang sa'yo na makasal sa iba ang lalaking iyong pinakamamahal. Mark. Pero ang totoo, masakit. Napakasakit sa'yo sa halip na ikaw. Iba ang kasama ng mahal mo sa pagharap sa altar. Iba ang kanyang pinakasalan. Totoo yun. Masakit. Napakasakit sa akin na makasal sa iba ang lalaking pinakamamahal ko. Pero sa likod ng kirot sa aking puso, nandun ang tuwa. Napaluha ako ng tuluyan. Tuluyan ang mawawala sa akin si Hiner. Pero natutuwa rin ako para sa kaligayahan niya. Nila, ni Ami. Yun din naman ang hangad ko. Ang kaligayahan ng
ang babaeng pinakamamahal ko. Kaya ka narito? Oo. Nandito lang ako sa labas ng simbahan dahil hindi ko kaya. Hindi ko kayang saksihan ang kasal ni Ami sa ibang lalaki. Hindi ko kaya. Nakakahiya pero daig mo ako, Esther. Talo mo pa ako. Ikaw, nagagawa mong pagsikapang tanggapin na makasal sa iba ang pinakamamahal mo. Nakahanda kang magtiis, magsakripisyo para sa kaligayahan ng iyong minamahal. Pero ako, mabigat sa akin na tuluyang mawala sa buhay ko si Ami. Habang buhay ko na sigurong dadalhin sa dibdib ko ang kirot ng pagkawala sa akin ng babaeng aking pinakamamahal. Habang buhay, Esther. Habang buhay. Ami, maligayang-maligaya ako. Ako man, Hener. Natupad ng pangako ko sa'yo ang pangarap natin. Ngayong kasal na tayo, wala na akong anumang aalalahanin pa. Hindi na tayo magkakalayo. Hindi ka na mawawala sa akin. Pero ano? Si Esther, Si Esther? kaninang bago tayo ikasal sa simbahan, nakita ko siya. Nakita ko rin siya. Nakangiti pa siya sa akin. Pero matapos ang kasal natin, hindi ko na siya namataan. Ami, napakabuti niya. Sa panahon ng aming pagsasama, pawang kabutihan at pagmamahal ang ipinadama niya sa akin. Dasal ko lang sana matagpuan rin ni Esther ang kanyang kaligayahan. Esther, Mark, naligaw ka? pinuntahan talaga kita para mag-sorry Mag-sorry. sa maling inasal ko sa'yo nung minsan. Wala na sa akin yun. Kalimutan na natin yun. Salamat. Naiintindihan naman kita. Labis ka nasaktan sa pagkawala ni Ami sa buhay mo. Kaya natangay ka ng labis na sama ng loob. Totoo. Labis akong nasaktan na nabigo ang lahat ng pangarap ko para sa amin ng babaeng aking pinakamamahal. Pagkabigo, nasisikapin kong limutin sa malayong lugar. Lalayo ka? Oo. Kapag nakikita ko kasi ang mga lugar na pinupuntahan namin ni Ami nung kami pa, nasasaktan ako. Hindi ko mapigilang hindi mapaluha. At ayokong patuloy na mabuhay sa kalungkutan. Sa ibang lugar, sa malayo, baka sakaling malimot ko si Ami. Baka sakaling matutuhan ko ring magmahal sa iba. Baka sakali. Esther, para sa'yo. Kunin mo na, Esther. Para saan ito? May naging malaking project si Hener. At gusto namin ni Ami na mabahaginan ka namin ng magandang kapalaran dumating. Napakalaking halaga nito. Hindi. Maliit na halaga lang yan kumpara sa mga naitulong mo sa akin. Ang dapat niyong pag-akulan ng inyong pagsisikap ay ang inyong sariling pamilya. Ang inyong magiging anak. Esther, Salamat na lamang sa pagmamalasakit niya sa akin, Ami. Salamat na lamang, Esther. Oo, Hener. Pasalamatan niyo na lang ano man ang naitulong ko sa iyo.
At magpapasalamat rin ako kapag nalaman ko na maunlad ang buhay niyo at maligaya ang inyong pagsasama. Esther, Ami, napakabuti mo. Siguro talagang ganito lang ang nagmamahal. Laging nakahandang umunawa, magpatawad, magtiis, at magsakripisyo para sa kanyang minamahal. Ano ba to? Tuwing maga, sumasama pakiramdam ko. Ito na kaya ang hinihintay ko. Malalaman ko sa pregnancy test na ginamit ko kanina. Ang pregnancy test ko positive. Buntis ako. Magkakaanak na ako. Kainer. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Esther, Hener? ikaw palang sinabi sa akin ng gwardiya na bisita ko. Halika sa kantin ng construction wag na. site. Ha? Dito na lang tayo sa labas. Nabahala ba kita? Hindi naman. Baka nagkukutom ka eh. At saka naibiling ko naman sa aking foreman ang mga dapat nilang gawin. Kaya okay lang. Mabuti. Oo, okay. Makakapag-usap tayo kahit sandali. May pag-uusapan ba tayo? Wala naman. Meron lang akong pinuntahan. Malapit lang dito. Ay, naisipan kong dumaan dito sa site ninyo. Dito sa pinagtatrabahuan mo. Mabuti naman nakita mong bunga ng pinaghirapan mo sa akin. Natutuwa ako, Engineer Hener. Maganda at matatag ang katayuan mo. Ang kinabukasan mo at ng iyong pamilya. Dahil sa'yo, Hener, napakalaki ng naging tulong mo sa akin na habang buhay kong tatanawing utang na loob sa'yo. Habang buhay. may utang na loob din ako sa iyo, Hener. Esther? Sa panahon ng pagsasama natin, maraming kaligayahan ako natikman. Mga masasayang sandali na habang buhay kong hindi makakalimutan. Salamat sa lahat ng iyon, Hener. Maraming salamat. Oh, Esther. Baka ito na yung huling pagkakataon na magkahawak tayo ng kamay. Bakit? Madidestino ako ng trabaho sa malayo, sa probinsya, kaya malamang hindi na tayo magkita. Saan ka man mapunta, hangad kong kaligayahan mo. Talagang magiging maligaya ako saan man ako makarating. Dahil maraming masasayang sandali akong maaalala. Masasayang sandali na nakasama kita. Maaari ba kitang yakapin sa huling pagkakataon? Bakit naman hindi? Esther, hindi kita makakalimutan. Ikaw rin, Hener. Hindi rin kita makakalimutan. Sige na. Aalis na ako. Mag-iingat ka lagi, ha? Oo, ikaw din. Mag-iingat lagi. Bye. Pasensya ka na, Hener. Hindi na ako naglakas ng loob na sabihin sa'yo totoong kalagayan ko. Dahil ayoko nang magkaroon anumang makakahulo pa sa isip mo at sa buhay ng sarili mong pamilya. Pero kahit magkalayo na tayo ng tuluyan, hindi rin ako mabubuhay na lamang sa kalungkutan. Dahil meron kang naiwang alaala sa akin. Ang ating magiging anak na habang buhay kong makakapiling. Kahit ang pag-ibig ko sa iyo, Hener, ay magiging alaala ko na lamang. At sa aking pag-isa, doon ko na lang masasabi sa iyo ang aking mga bulong ng pag-ibig. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.